The service tonight, the preaching of the word and the hearing of the word. Okay? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. This is the second time here na makapag-preach po, mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat sa aming pagkakaibigan and matagal po kami magkasama ni Pastor Arnel. At salamat na siya po ay nagpapatuloy sa gawain, patuloy lumalago ang gawain. Okay? All right, shall we all stand please and let's welcome in our pulpit, back in the pulpit, Pastor Arnel Arquizola. Amen. Pwede po ba po? Magandang gabi po sa inyo. Actually, 1985 pa na magkasama kami ni Pastor Nunoy. At siya nagpatuloy sa Bible School. Ako nag-quit kasi hindi ako marunong mag-Tagalog. Di marunong mag-English kasi hindi nakatapos ang high school. Nag-backslide. Balik sa fishing. Mangingisda yung aking mga kapatid, ng mga bayaw ko. Hanggang nanay ko nakapag-asawa. Doon sa island, namatay yung tatay ko when I was 6 years old. At layas anak, napunta dito sa Maynila. Natulog diyan sa Lunita kasama si Rizal. Nalulung sa droga. Pero salamat, way back 1985, October 19, around 9 o'clock in the morning in Pasita Complex in Talipapa, somebody told me about the gospel of the Lord Jesus Christ. At first, I don't believe in God. Sapagkat kung mayroong Diyos, bakit ganitong pamilya namin? Bakit sira? Wala. Bakit ganitong buhay ko? Nung binasa yung John 3:16, nung preacher na yon, nasa langit na siya, Brother Joey Reyes, ay hindi ko na-intindi ako nung nangyari sa akin, bakit tumulo lang yung luha ko at tinanggap kong Panginoon. That verse, John 3:16. So, naging first batch kami. Umalis ako dahil hindi ko kaya. At sa murang edad, I was 18 years old when I got saved. And salamat. Kaya kaninang lesson kanina sa pastor's fellowship, sa lecture talagang, ako 40 years na ako sa ministry. I've been a pastor for 36 of Christ Bible Baptist Church in Rua City. Ang daming problema, maraming gustong pumatay sa akin, pero silang pinatay ng Panginoon. Pero hindi ako masaya dahil nasa impyerno sila. Kaya kanina parang fresh na fresh eh. Sa mga kasamahan ko, pakitayo nga po. Lahat po sila ay mga pastors and mission preachers. Ang iba sila ilang months pa lang. Sabi ko, sama kayo. Walang gustong sumama. Alam ko naman kung bakit ayaw nila sumama. Pero sabi ko, sige lang, pag-pray natin. Ngayon, nandito. Yung iba, nagsisi nga, di sumama eh. Ilang pastors nga, mga 10 pa sila. Sabi nila, next year, sabi ko, kung meron pang next year, mag-rapture pa, paano na lang. Thank you. Kasama ko rin ang wife ko, ayaw sanang sumama kasi Men's for Christ Conference. Ikaso, iniwan na kami ng mga anak namin, may mga pamilya na. Yung pangatlo namin na daughter ko, nagkaasawa na yung last month lang. So ang bunso namin, nag-OJT sa kanyang music, graduate siya ng Conservatory School of Music sa San Agustin. At meron siya, kami nilang dalawa. Sabi niya, sama na lang ko. My wife, Bibian Arquizola, ma'am, please. Naka-tune in ang aming mga members. May preacher doon, pero sabi ni Arben pa, manunood na lang kami para at least makapakinig. Sabi ko, hindi kayo na ano sa akin? Hindi kayo napasa na sa akin mukha? At sa palaging galit. Pastor, thank you so much for this great opportunity and privilege. Alam niyo, sa totoo lang, kung ako lang masusunod, ayaw ko mag-preach eh. Sapagkat nandito kami para makinig.
And we've been, we have learned a lot from this. Isang araw pa lang pero marami na kami natutunan. Ako, kinakonsider ko yung sarili ko. Na bata pa ako sa mukhang matanda na, pero yung puso ko sa ministry, parang bata pa rin ako. Iwan ko, hindi ko maintindihan bakit. Totoo yun. Next year, sa 2 citizenship na ako. Oo. Kaya sabi ko, kahit na yung tuhod ko, nabali ito eh. Pero patuloy pa rin. Meron kami mga ministry sa school. Last week, we have more than close to 3,000 souls got saved. And we praise God for that. Alam niyo, doon kayo sa Panay Island, talagang hirap doon. Pero salamat na kapag ang gospel ma-preach talagang buhay na buhay. So salamat, nandito kami. Church, thank you. At bitin nga, bukas tapos na. At lilipad na kami pabalik. Sa music, talagang ibang klase, no? Oo, kaya hindi ko na masabi lahat. Kaya sabi ko, kung ako lang, ayoko na mag-preach. Oo. Hindi nga natatakot ako, pero talagang, kaya nga yung kanina na, nung umuwi ako, sabi ko, ay pambira. Yung prepare ko para sa mga men. Prayer meeting pala ninyo at maraming nakapanood pa sa live. Kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng mensahe na para sa lahat. At priority ang mga men natin at mga pastors. So, anyway, 1 Kings chapter 17. Let's all stand. 1 Kings chapter 17. Kasi mga mensahe sa kagabi, pambira. Ibang klase. At talagang sobra ang blessing. 1 Kings chapter 17. Beginning from verse 1 up to verse number 7. Basahin po natin lahat. Sabay-sabay po tayo. Okay? So kung nakita siya loud, amen. In 1 Kings chapter 17 verse 1, ready? All together read. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew, nor rain this years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thyself by the brook Cherith, that is before Jordan, that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according unto the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread, blessed in the morning, and bread. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been. So ang ating mensahe is in verse number 7. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Let's go to the Lord in prayer. Loving Father, we thank you, Lord, for the opportunity and privilege to be here, to be a part of this great conference, Christ for Men, with some our preachers, pastors, and men. Lord, thank you so much for this great opportunity na marami kami pong natutunan, and we don't stop learning, sapagkat ang gawain mo ay walang katapusan. Let's continue to use Pastor Gil Lorena to grow the ministry and to influence more men to surrender their lives in the ministry. I pray, Father, that you will continue to bless this church. And I pray also, Lord, that help your preacher tonight. Thou knowest that without you I can do nothing.
And may your name will be glorified what we will do tonight. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you. Be seated. I believe we know already who's this man in the Bible. We know Elijah was the prophet of God. Pero isang bagay nakita natin sa kay Elijah, he was a courageous man of God. He was not afraid even to face the king by the name of Ahab to talk about the truth. Real men, hindi tayo natatakot na magsalita ng katotohanan. The Bible says that he was there at the throne of King Ahab. And he was just so bold, to tell about the truth and even rebuke the king. And he proclaimed the famine. This is about 3 years of El Nino. No rain for almost 3 years. And he proclaimed that at the front or in the palace. Pero very interesting mga kapatid dito na makita natin, sapagkat ang Diyos ay nakipag-usap kay Elijah. And God said to Elijah, okay, I want you to know, Elijah, lahat ng gustong sasabihin sa iyo ay susundin mo. And I'm going to tell you to go there or where to go. He makes sure to follow what I say. And the Bible says, God said, get thee hence and turn thee eastward and hide thyself with the brook Cherith that is before Jordan. The word Cherith, we know that in our Bible school means to cut. Okay? Yan pong particular place na sinabi dito ng Panginoon kay Elijah. Specific. Brook Cherith. Because I believe that during that time ay marami mga brook. Maliit man o malaki. By the way, anong brook sa Tagalog? Sapa. Batis. Sige, balik lang tayo sa brook. Okay, para at least lahat maka-intindi. So isang bagay po makita natin kay Elijah, sumunod siya sa Panginoon. And it's good to follow God. I choose Jesus. Kung meron man dapat tayong piliin sa ating buhay at sa ating pamilya, sa ating mga kasimbahan, walang iba kundi ang Diyos. I don't care kung sino ka man. I don't care kung gaano kagaling. May power ka kung saan man. But I choose Jesus. You know why? Because Jesus never changed. Jesus never fails. People change. People fails. Pero mga inigugma, our God, our sovereign God, He never changes. At makita natin dito that there was a severe drought that spread throughout the land. But the good thing, the Lord keeps His servant Elijah. Wow! I like this. You know why? Kahit anumang problema dumating sa ating buhay, anuman mga persecution, anuman mga kalamidad, God preserve His servant. Maraming gustong pumatay sa akin, iniwan ko bakit? Hindi ba ako mayaman? Hindi ba ako masyadong magandang lalaki? Medyo cute lang. Pero hindi ko alam kung bakit. But He keeps him safe in a secret place na masatisfy siya by providing the needs through the brook Cherith. At ang Bible, sabi ng Bible, habang nandun siya, the raven was sent by the Lord to feed him. Could you imagine? Sabi ng Bible, to feed him bread and flesh in the morning and in the evening. Ibig sabihin may hamburger na noon. Oo, kasi bread and Okay, now. And very interesting sapagkat first time sa Bible na sinabi ng Diyos sa tao na pumunta ka doon
sapagkat pakakainin kita. Hindi tao na papakain sa kanya. Food panda. Throw raven. Akala nyo food panda. Ngayon lang, ang tagal na nun. Akala nyo, ano lang, yung Grab, hindi ho. Meron ng Grab, meron ng food panda. Yung uwak na ginamit ng Diyos para mag-deliver sang hamburger sa kay Elijah. Kaya nga, nakaka-interest, you know, could you imagine tao, tapos ang magpapakain, ang animal, sabi, siyempre, hayop, sorry. We know that raven is a bird. Di ba? But raven is not only a bird, but a selfish bird. We know that. Sabi niya, I have commanded a raven to feed you there. Alam niyo, pag ito hindi sa Bible ito, hindi ko paniwalaan ito eh. That's impossible. That's unbelievable. Bakit? Saan ka nakakita, ibon, utusan, at hindi lang basta ibon, matakaw. You know, raven is scavenger. Kumakain yan ng laman ng tao. Bakit napakaraming bird o maraming mga dapat gamitin ng Diyos, bakit ang uwak pa? Alam mo mga preachers sa ministry, maraming mga uwak na ginagamit ng Diyos, even unbeliever, to feed and to supply the need of His servant. I experienced that. Ginamit ang mayari ng bahay na pinagtitipunan namin for 3 years because we have only 200 pesos support. But the Lord used that woman by the name of Mrs. Patricio. Hindi yun membro ha. Ibang klase mga kapatid. So, pag ito hindi galing sa Bible, napakahirap paniwalaan. Pero nasa Bible, at ay magagawa eh. Now question, it is impossible that God could use a raven to feed the servant of God? No. Hindi imposible. Bakit? Wala imposible sa Diyos eh. Sa atin, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Yes, because it happens here. You look at verse number 4. And it shall be that thou shalt drink the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. Now, makinig kayong mabuti mga kapatid. Elijah was following God. Okay? Tandaan nyo, ulitin ko. Pag sinunod mo ang Diyos, wala ka nang hanapin ba? But if you disobey God, may kalalagyan ka. That's why in my 40 years full-time in the ministry, kahit gaano kahirap, kahit maraming mga problema, but praise God, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. You know why? Because Elijah was at the right place, at the right time, doing the will of God. And something happened here that God did not mention to Elijah. The Bible says, and the brook dried up. Pastors, dumarating sa buhay natin na natutuyo din. Lalo na kapag tayo umasa sa tao. Isang bagay na natutunan ko sa ministry, walang problema na mag-trust tayo sa tao. Pero mga kapatid, huwag tayong ilagay ang ating paniniwala sa tao. Dapat ang paniniwala natin ay sa Diyos lamang. Maraming bagay na tayo po ay nanghihina sapagkat umasa tayo sa tao. Ang daming gusto mag-support sa amin. Pero sabi ko, Panginoon,
I will prove to you first. Lahat ng aming ministry, walang support yan, mga kapatid. Macedonian church man kami, wala kaming mayaman na membro. 85% walang trabaho. But it's only by God's grace na kami po'y hindi pinabayaan ng Panginoon. Kaya ma-appreciate mo eh. Wala kang ibang kinikiliw, wala kang ibang inaasahan kundi ang Panginoon through the members of the local church. Don't get me wrong. Hindi po ako, nasabi natin, wala ko yag hambal, hindi ko gusto mag-battle support. O sa Tagalog, ibig sabihin, hindi mali ang tumanggap ng support. Tulong. Alam ni Pastor, no. See? Pero pag umasa tayo dyan, mga kapatid, araw-araw na lang tayo na sana gamitin siya, okay lang yun. Walang problema. But there were times that the brook dried up. Listen, the brook is the place where Elijah would enjoy God's provision. Day and night. But the good thing, you cannot find Elijah complaining and blaming God nung brook na yon ay natuyo. Never. Lord, pinapunta mo ko dito, pagkatapos ito, wala na kong mainom. Wala na ulan. Tayo, kunting ulan, reklamo tayo. Pag maraming ulan, reklamo tayo. Pag mainit, reklamo tayo. Walang patutungan sa inyong Panginoon. But you find Elijah that they're following the will of God. Tanda natin, mga kapatid. Sinabi ko na it is always good to follow God. Pero tanda niyo ito, hindi ginpromisa sa Diyos na kapag ikay sumunod sa kanyang kaluban, lahat. Ilang bisis umiyak ako sa ministry. More than 10 times na gusto ko mag-quit. Let's thank God for my wife. Kung mag-quit ka, saan ka pupunta? Meron pa bang pinakamasaya? Meron pa bang lugar na pinaka-safe? Meron pa bang lugar na ma-enjoy mo ang pagiging anak mo? Walang iba sa Panginoon! But God did not promise. You're going to encounter challenges. There will circumstances that you're going to face as you follow the will of God in your life. Iba sa inyo, nandito ngayon. Pero alam ko, may mga problema kayo sa bahay niyo. Tayo mga pastors, habang nandito tayo, may mag-text sa atin, may mag-chat sa atin, Pastor, ganito. Kaya kanina, na-bless ako kanina, sabi ni Pastor Hilly. And I'm learning for that. Walang araw hindi ako nagagalit eh. Lalo mga Bible student niya. Yung sabi ni Pastor kanina, tama yun, walang iba makaintindi sa kanila kundi kami. Kasi I've been there eh. 2 Bible school ang pinuntahan ko. Nag-graduate ako sa isang Bible school na ilan lang ang subject. Walang homiletics, walang hermeneutics, walang mga tiktiks. Alam mo, di ko nag-learn. Saan ako nagpastor na? Kaya huwag kayong tumigil sa pakikinig at mag-learn kung paano lalago ang gawain. Huwag tayong magmayabang. Alam ko minsan, na-misinterpret to pastor nyo. Kasi pastor yung mayabang. Mga kapatid, ang taong mayabang, hindi yan magtuturo sa mga tao na gusto mag-learn. Hindi yan tutulong sa mga pastor na nangailangan. Ang taong mayabang,
Walang iba na kilala. Siya! 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 Imagine mga generals, vampire. Kami bisang private, wala. Ando sa amin mga, new people around. Kaya totoo yun, kahit pastor ako, pero vampira, saludo ko dito. Sana bigyan lang kayo kahit ano lang, kahit arme lang na skalawag ba? Wala eh. Thank you, sir, for your life. Talagang grabe. Your humility, your obedient heart, sa man of God, I tell you. The reason why the Lord bless you and your family. Ngayon, hindi ka na makakita ng ganun. Kunding talino nang yabang na. Kaya rin sinabi ka ni Pastor, sabi niya, intindi natin yung mga full-time natin, yung mga Bible, mga membro natin. At talagang matitigas ang ulo, sabi niya, kasi ganun talaga. Pero Pastor, sana sa salita ko kanina okay lang yung matigas ang ulo, pero yung may problema sa pag-iisip, hirap turuan yun. At marami kami niyan, pero pinagtsatsagaan ko pa rin. Okay lang yung hindi marunong magbasa. Sa treasure pattern, hindi kami memorize 5 verses. Okay lang yun. I've been there. Ang taong ito, drug addict to, drug user to. Walang alam kung di mag-inom, magsugal, manigarilyo. Bata pa ako, chain smoker na ako. Walang sugal sa lugar namin kung wala ako. Just name it. Sinabi ko na dito last Wednesday, ayoko nang ulitin. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit nagpastor ako eh. Pero alam ko, tinawag ako. Nag-aaral sa Bible School, walang pagkain. Kaya sabi ko sa mga Bible School, ang palad nyo. Ito graduate sulat sa Bible School namin. Hindi ko naranasan mag-necktie. Nag-mission ako sa patos, parang buhaya. Yun ang ginamit ko pag Sunday. Yun ang ginagamit pag soul winning. Nilalagyan ko lang ng plastic yung medyas ko para hindi mapas mo. Isa lang long sleeve ko nga puti. May himulmul pa. Every Sunday, ganun. That was 1990. We started to work in Rua City from scratch with 200 pesos support. That time, wala pa mga churches. That time, 1990, wala. Wala pang fellowship. Wala akong motor, wala akong kahit wala. Roma Trisges, wala. Noong umpisa kami sa Ruas, ang dala ko isang gitara, nang alam ko lang 3 chords lang. 10 songbook at pananampalataya. Sabi ng ibang pastor sa Bacolod, nung naging teacher ko, itong si Arnel ang yabang-yabang. Wala namang tinapusan. Bakit sa syudad siya magmimisyon? Sabi ko, alam nyo, una, hindi kang tumawag. Kung ako lang ayaw ko sa syudad, lalong-lalo ayaw ko sa lugar kung saan ako lumaki. Kaya nga wala kaming member na sa family, sa side ng nanay ko, lahat sila'y tumanggap. 99%, pero never nga naging member sa church. Hindi ko alam bakit. Pero sa kaligtasan, ang bilis kasi nakita sa buhay ko kung paano ako nagbago eh. Pero pagdating sa church, sabi nila, hindi kami umatid sa Katoliko, sa inyo pa. May punto naman talaga eh. At saka ang hirap sa ruwas, mag-soul winning, hindi totally maliligtas ang tao kasi nahati yung katawan. Yung kalahating save, yung isa hindi save. Yan ang hirap nyo. Kaya 3 misyonary doon. Bible Pop, yan ni Jack Hiles at saka isang Southern, wala na doon ngayon. Ang hirap. Ang daming pera. Jollibee Sunday.
McDonald's Sunday, bibigay ng isang sakong bigas Sunday, bigyan ng baboy para alagaan Sunday. Pero kami wala akong may bigay. Pero salamat, may banghilyo tayo na binibigay sa mga tao. And I believe Elijah is in the place of God's will. And God said to Elijah, listen, Elijah, you go to the brook Cherith and drink water from the brook. And I have commanded a raven to feed you there. Okay sana kung sinabi ng Panginoon, inutusan ko yung mayaman at doon ka pakakainin. Imagine, uwak pang ipapakain sa iyo. I've never seen a bird feeding people. But it is people that would feed the bird. Tayo napapakain tayo ng mga ibon, pero ang ibon din papakain sa atin. Dito lang sa Bible. You see? But you know, God specialized the impossible things. And Elijah was not trusting the raven. He was trusting God. Anong nangyari dito? Ito yung pinakagrabe. But the brook dries up. You know why? Pwede magpatuloy yun eh. But you know what? God wants to teach a lesson to Elijah. Meron siyang ituturo nga lesson kung bakit gusto niya na mag-dry ang brook. Sapagkat mayroong ministry na gusto ipagawa ng Panginoon sa kay Elijah. Now, makita po natin dito, pag sinabi natin when the brook dries up, meaning, it is going to prove our obedience to God. Elijah was not there because of the brook. He was there because he was obeying God. Kung tayo lang papipiliin, ayaw natin sa ministry. Yeah. Ngayon, okay na. Because we enjoyed already what ministry is. You see? He was there because he obeyed God. And doon sapagkat gusto niyang, hindi nga gusto siyang pumunta, it's because ang Diyos ang nag-utos sa kanya. At doon siya pinapunta ng Panginoon. Mga kapatid, Elijah must be sure that he was in the place that God wants him to be. Alam niyo, pastors, ang pinakamahalaga sa atin. Nasusundin natin kung anumang sinasabi ng Diyos sa ating buhay. Mahirap man o hindi. As long as Elijah is in the right place, he was there. In the place that God wants him to be. And you know what? Oh, hindi tayo problema. God was obligated to provide what his servant need. Hindi tayo trabaho. Kaya sabi ka na ni Pastor Hill, dapat kung pastor ka, hindi naman ang sinasabi niya kapag pastor ka. Siyempre kami mga pastor, businessman dati, tapos nagpastor. But you know, tama sinabi niya. Pag pastor ka, focus ka sa ministry. Walang magalit dito sa akin na kasi malaki ako. Never nga na-tempt ako. Hindi ako nagmamayabang. Ang support ko sa church is only 10,000 pesos per week. Paso malaki na yan, hindi. Bakit? Lahat binabalik ko. 8,000 sa faith promise ko sa mission because we are supporting foreign and local. Ito lang mga misyonary namin. Kung sabi, sinisisi din nila ako Pastor, bakit ikaw? Bakit yung iba? Yung ka lang missionary, ang daming support. Sabi, bakit ikaw hindi mo ginagamit ang kapugihan mo? Tulungan mo, marami kang kaibigan, sabi mo. Bakit hindi ka humingi para sa amin? Sabi ko, hindi ko alam kung bakit ganun ako mahihain.
Kasi nasanay ako mulat sa pool, hindi ako nanghingi. Alam niya ng wife, alam niya ng mga preacher namin. Si Buboy, 25 years ito. First year high school, sa akin na yan eh. Alam niya ang buhay ko. But you know what? Wala akong sideline. Hindi ako nagbibinta ng shabu. But I was able to give $1 million pesos last year. Hanggang hindi ako makapaniwala eh. Every year yan, mga kapatid. My first fruit is increasing 100,000 every year. Ayaw maniwala, para ayaw maniwala eh. Kung duda kayo sa akin, bala kayo. Kaya I-challenge you kamo mga preacher. Kung naniniwala kayo, tinatawag kayo ng Panginoon. At may pananampalataya kayo. At kilala niyong Diyos na pinasanampalataya niyo. Sasabihin ko sa iyo, you can do great things for God. Again, walang masama humingi ng tulong. Unahin mo ang Diyos. Kaya nung maalala ko, nung kami na sa ministry, kalahin mo, after 2 years, inorganize yung mission work. Yung offering namin, nasa 1,500. Hindi ko alam, hindi ako nag-question bakit inorganize. Uli ko na nalaman na talagang hindi ito mapagkatiwala kasi wala ako ipagmayabang sa ministry. Pagpasalamat pa rin ako na kahit walang tiwala, ang Diyos na niniwala sa akin. I was 21 years old when I started the work in Ruas with my wife. Wala akong ibang dala kundi yung pangako ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5, He is faithful that calleth you, and He will do it. So, bastante ng Diyos, mga kapatid. Yung support nila, 1,500. Yung my family, 2,000. How can you survive in 1 month? Eh, sabi ko na ayaw, lumipat kayo sa iba. Hindi ko na kayo pinipilit. Ayanin ko, yun ang pera natin. We maximize that. Wala akong pamilya ang nag-support sa akin mula sa Bible school. Naranasan ko isang araw, walang pagkain. Kahit kape, hindi ka makapagkape. 5 lang kayo sa Bible school. Kung minsan, wala pa palaging pasok. Kaya sabi ko sa mga Bible students, sabi ko, hindi ko gusto danasin yung dinanas ko. Pero sana huwag kayo maging tamad. Sapagkat lahat na sa inyo na. Sa amin nun, wala. Grabe. 1986 hanggang 1990. May araw na wala kami makain. Kaya sabi ko sa mga Bible student, lahat ang ating offering just in 1 year, almost 1 million sa pagkain lang napunta. Wala pa yung ilaw, wala pa yung tubig. Iniwan ko paano kami nabuhay. Naranasan na uwi kami ni Mrs. na galing sa Bible study, soul winning, na walang laman yung nilalagyan ng bigas. Pero pagdating namin, may ulam na, may kanin na, punong-puno yung biscuit na lata. Ginamit yung may-ari for almost 3 years. Walang gatas yung anak ko, si Arvin. Yung gatas niya, kaya ganyan siya, kasi inverted yung kwan ni Mrs., hindi sa makadidi. At kaya hindi ko kinakaya, grade 3 lang yan ang mga anak ko. Pero salamat sa Panginoon, lahat sila sa ministry. Hindi mali yung may engineer kayo na anak. Hindi mali yung may mga abogado ka mga anak. Pero kung ipagmayabang nyo, yung mga anak nyo nasa professional,
Mahiya kayo. Dapat kapag ikaw'y pastor, ang ipagmayabang mo ang mga anak mo na naglilingkod sa Diyos. Bakit? Lahat ng bagay dito'y hindi mo madadala sa langit. Ang ginawa mo sa Panginoon, yan lang ang madadala natin sa langit. No regrets. No complaint. I just obey God. But the more I serve God, the more I see God's goodness in my life. Yung mga bagay na hindi ko in-expect na ibigay sa akin ng Panginoon. Yung mga lugar na dapat puntahan, hindi ko in-expect na mapuntahan yun. Wala akong bakasyon for 36 years. Wala. Ang aming bakasyon, ministry. Wala akong office for 36 years. Mabuti pa si Brother Fred. Salamat, meron ka. May CR pa. 3 ka office pa. Those maintaining mo, hindi ako ma-misinterpret mga wala ko office. Ang office ko napakalaki, dining table. Pag nag-study ako, nandyan na may kape, may tinapay, may kanin. Pag ginuto ko, habang nag-aaral, kumakain ako. $26 waistline ko sa Bible School. Nag-mission ko, 27 ang waistline. Ngayon, 44. Sabihin mo, mahirap sa ministry? Sabihin mo, pigado sa ministry? Pigado kay sapagkat wala tayong ginagawa sa gawain ng Panginoon. I don't want to rebuke you, but I love you in the Lord. Just go forward, serve God, work hard. Alam mo, branded namin sa Ruas, wala daw alam si Pastor Arnel kundi ang mag-soul-winning lang. Bakit? Ano pang inutos ng Panginoon? Doctorate ka, masteral ka, nasa sa loob ka ng opisina, wala kang ginagawa sa Panginoon. Ipagmalaki mo ang doctorate mo. Pag doktor ka, doon ka sa hospital, sa mental hospital. Tumataas ang ulo mo kasi more ka sa doctorate eh. But you know what? God always honor His word. Yeah. Kuna-kulayo ko sa Ruas City. Totoo yun. At tama yung sinabi niya. Hindi ako magaling mag-English. Pero bakit pa-English bang pag-misyon? By the way, mahiya kayo. Marunong na ako mag-English ngayon. Akala nyo, hindi ko marunong mag-English. Yung Bible ko, puro si English ito. I spend 1 hour every day in this word. I preach, we have given the privilege na makapunta ng Canada with the help of my sister. Hindi ako pumunta doon para mag-preach. Pero nakapag-preach ako, 9 Canadian churches. Alam mo yung aking outline, isa lang. Sabi ng asawa sa kakapatid ko at sa mga kapamangkin ko, Tito, wala ka na ba ibang outline? Sabi ko, bakit? Sunday morning, Sunday night, for 9 weeks ka dito, hindi na kami nabibless. Sabi ko, yun na talagang alam ko eh. Pero nagtatawa na yung mga Canadian, alam nyo. Ibig sabihin, naintindihan nila yung sinasabi ko. Oh, kaya wag mo sabihin na hindi tayo natututo. There is always a room for improvement. Kaya kahit matanda na ako sa ministry, gusto ko pa mag-lend sa tao na to.
Sabihin na malaking gawain sa ruwas, gusto pa natin gumawa ng marami para sa gawain ng Panginoon. There is a stopping in learning. Mag-stop tayo kapag tumunog ng trompeta. Kaya sabi ni Pastor kanina, kahit ano pang mapagod man tayo, basta patuloy tayong gumagawa ng Panginoon. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat balang araw, aani tayo. Ngayon, we extend our ministry. We have island ministry. Sino lang ang pastor makagawa ng island ministry? Although nasira yung pambot namin, binili namin yan, 200,000. Pinagawa namin, naging 400,000. 40 seating capacity. At marami, ilang thousand na sa island ang narating namin. We have this jail ministry, campus ministry. Araw-araw, busy po. Yung tanda ko na ako pa nagda-drive para mag-missions caravan kami. 3 hours and a half going to Malay Aklan, going to Buruanga, helping our missionaries. At lahat ng kumuha nag-start ng mission, pinapadala ko ng mga full-time. Wala na nga natitira sa amin eh. Pero anong prinsipyo ko? Ang dami na natin dito. Alam ko kung anong buhay sa misyon. Why not tulungan natin? Pero kami dito sa Bacolod, 6 months old, but rare, it's growing. So we train men in our church, lahat ng men. Wala tayong alam, siyempre. Pero ang Diyos na sinasamba natin, may alam. The most important is this, you know that you are following the will of God. Pastors, be sure of your calling. And you know, sometimes we follow God. You cannot see all the details kung anong gusto sa Diyos sa buhay natin. Like Abraham. Nung tinawag ng Diyos sa Abraham, hindi niya alam kung saan sa patutungo eh. Wala man lang kahit mapa kung saan, just follow me. And you know the result? God bless Abraham. Sila, humiwalay sa kanya. Naging miserable ang kanyang buhay. Samson, the strongest man, but they fail because they are outside in the will of God. Ikaw kahit hindi ka kilala, as long you are in the will of God, pagpapalain ka ng Panginoon. His ways are not our ways, but we know that God is perfect. We know that God's way is always perfect, mga kapatid. Pumunta kami ng Ruwas, karton yung bag namin. Inabutan pa kami ng bagyo. Lahat ng pasahero, yung mga gamit, hinagis na, tigdadalawang salbabida. Sabi ni Mrs. Yakwat na yung salbabida, no, you just pray. June 24, dumating kami sa Ruwas. Karton yung bag namin. Hindi ko alam bakit gano'n. When you are out of the place, you cannot, you are out in the will of God, you cannot stand for God. When your brook dries up, God is providing your obedience. Pangalawa, 3 points lang to. When your brook dries up, meaning, God is proving your obedience. Number 2, God wants you to purify your observations. You look at this. Sino po ang nagpakain kay Elijah dito? Sino? Raven. You see that? Walk. Sabi ng Panginoon, I commanded the raven to feed you there. Nakita natin, bread and flesh in the morning, bread and flesh in the evening. Dinala ng raven. You see? And he drank water from the brook. But when the brook dries up, the raven did not show up anymore. Wala ng tubig,
wala pa siyang hamburger. Naranasan niyo yan? Na walang offering? For 27 years, Monday pa lang, wala nang offering ang CBBC. That time, more than 60 ang full-time kag-Bible student. Amo ni sila mga nagkatapos na. Isang sakong bigas, kulang. Isang cup lang yan. Pag hindi mo pa naubos ang cup, paalisin kita dito. Kaya kapag kumain kami sa Mang Inasal, ibang klase, takot na sa amin ang Mang Inasal. Pag gumawa kami ng building, we have 3-story building, isa 4th floor. 15 years namin lahat yan ginawa. Kasi walang pera nga eh. Kung ano lang sa first fruit, yun lang. Kaya blessing yung first fruit. Maliit lang, 2 million lang first fruit namin. Pero at least nagamit namin sa building. Kaya nakagawa kami, yung dalawang 3-story, walang engineer yun. Wala lahat yung building permit. Ito yung 4th floor namin, nga 18 by 25 meters, with balcony. Nakapunta ni Pastor last 2 months. Hanggang ngayon, wala pang building permit, malapit na matapos. Eh sabi sa akin, Pastor, pinapatawag kayo ng City Hall. Sabi ko, Pastor, bakit wala kayong building permits? Sabi ko, meron, kaso na engineer namin, hindi magperma eh. Ya, bakit? Kasi yung aming, foreman, na membro namin, hindi ginawa yung design ng beam kasi dapat sa beam 22 mm yung gagamitin kasi malaking 4 stories ito. Yung aming foundation, 20 ka 25 mm nun. So hanggang ngayon, wala ka ba yung building permit? Pero sabi ko, don't worry. Tatapusin namin yan. Pag mag-rapture, bahala na kayo dito. Ibibigay pa namin to sa inyo, gawin yung City Hall. Pag magbuhos yan, every Friday, kami lang. Mga 40 ka mga men, Bible study ng folder, pati babae. Start kami 8 o'clock, matapos 2 o'clock in the afternoon, pagka umaga pa. Kaya less ang aming labor. Kaya may nagtanong, Pastor, ilang milyon? Hindi ko alam, hindi ko binibilang yan. Pero lahat ng resibo nandyan. Walang bayad, lahat. Binabayaran ko lang yung dalawa naming may skill sa paggawa, membro ng church. 600 pesos. So pagkatapos, punta kami ng Mang Inasal, kasi doon galing ang Mang Inasal sa Ruas. Ang may-ari si Boy Xia, Chinese. Sa Ruas, mga 10 dyan ang Mang Inasal. Nung una, pasok pa lang namin, smile yung manager. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Walang katapusan na good morning. Dito kayo, sir. Dito kayo. Pambihira nung pauwi na kami, hindi na kami kinikibo. May mga nagreklamo katabi namin, Sir, only rice? Rice? Sabi nung nag-serve, Sir, pasensya, nagsasaing pa, inubos kasi nila. Hindi maubos kahit babae, walong cup. Yung iba 5 cup tapos na, yung manok kalahati pa lang bawas. Ito yung mga yun. Hindi ko naman sila pinapagalitan. Ang sabi ko lang, bago kami pumunta, okay ito. Pag pumunta tayo sa restaurant, alam ko gutom kayo. Naintindihan ko yan. Kaya wala kang makita mataba sa Bible School eh. Sa amin, lahat yan para nakaganyan. Si Alin lang. Totoo yun. Sabi ko si Piro, in a nice way. Kasi nakapurma kayo pagkatapos ang takaw-takaw niyo. Ang matindi pa, meron kami diyang walang kamay. Hindi siguro makakaano ng matindi. Bakit yun? May dala ka. Take out pa to, Pastor. My goodness. Dala ko sila sa, Pastor, Vikings. 30 plus kami. Kasi sabi ko, paminsan-minsan lang to eh. Dala ko sila, pambira oh.
Sa Iloilo pa, layo pa ng Ruwats. 2 hours na yung pambiyahe namin. Lahat excited. Eh, yung mga lalaki talagang uubusin nila eh. Meron pa sila kita ng mga alak. Saka wala yung alak. Mabira kay juice lang, juice. Nung umuwi sila, pastor, mabira. Ilang bisis sa CR sila. Sabi ko, naranasan nyo. Hindi namin naranasan yan. Nagtatrabaho kami hanggang madaling araw kahit kape wala. Alam na yung Pastor Nunoy. Pero hindi nagko-complain. Kasi ginagawa namin sa Panginoon yan eh. Kaya maganda kapag kayo gumagawa. Ano bang gawain na pinagawa dito sa inyo? Huwag kayo mag-complain. Masaya ang gumagawa para sa Diyos. Pero kung gumagawa ka para sa pastor mo, you will never stay long. Kasi kapag gumagawa ka sa tao, masasaktan ka eh. Mapapagod ka. Pero kapag gumawa ka para sa Panginoon, ang saya-saya. Nag-solwinin kami ni Mrs. 8 kilometers. Lakad lang yan. Kasi ang 200 pagkasiyay mo sa isang buwan. Never nagreklamo ko sa pastor ko. Never. Totoo yun. Kaya ang church namin, pangalan doon, for 34 kami this coming December. 2 years mission, maga 34 years as a church. Nakalagay doon, God's miracle. Ang kaligtasan, milagro ng pastor na to. Pati muka, milagro. But when the brook dries up, the raven did not show up anymore. Ano bang gusto ng Diyos na mangyari dito? That's why Elijah will have a pure observation. Sa isip ni Elijah, okay na ako dito. Sitting pretty na ako dito. Buhay, mayaman ako dito. May tubig, may hamburger. Pero tinuruan siya ng Panginoon. Natuyo yung brook. Wala na siyang mainom. At hindi napakita ang wak para magdala ng pagkain. Para ano? So that Elijah would trust the blesser and not the blessing. Minsan tinuturuan tayo ng Panginoon ng lesson. Kasi nakatingala tayo sa mga tao. Nakatingala tayo sa mga promesa buwan-buwan. Dapat sa Diyos lang tayo tumingala. Ang daming mga milagro ginawa ng Diyos sa buhay ko, sa pamilya ko. Wala kaming bahay, sinabi ko na sa inyo. 36 years ako, pastor. Wala kaming bahay. May nagbigay sa amin umatin doon, engineer from Saudi. Sabi, pastor, meron ka bang bahay? Sabi ko, wala. That was 15 years ago. Hindi pwede ang pastor walang bahay. Sabi ko, mahirap ang tao ko dito. Okay. I have a lot there. Pili ka, 145 square meter at 110. Sa prime lot yun, sa harap ng Robinson. Ako naman, mahihain. Gustuin ko mang 145, pero mahiya ka naman. Binibigyan ka lang yung 145 pa, yung 110 lang. Binigay sa akin ng title. Hanggang ngayon, sabi ng mga member pastor, every time may birthday ka, gamitin mo sa ano? Sa bahay nyo. Alam mo, pinilang namin ni Mrs., more than 2 million na ang pera dapat. Hanggang wala kayong bahay. Bakit saan? Andiyan sa building. Do I need money? Yes, I need money. Pero hindi ako sinanay ng Diyos sa ganyan. Mas kailangan ng gawain ng Panginoon kaysa sa personal na pangailangan. Totoo yun. Pasalamat ako sa mga anak ko, sa asawa ko. Never reklamo sila. Pa,
Bakit ganyan ka? Wala nga akong kahit bank account eh. Wala nga akong insurance. Pag namatay ako, wala makukuha ang pamilya ko. Wala akong SSS. Bahala na kung sabihin niyo sa akin kung tangaman ako o bubo. I don't care. Wala akong life plan. Kahit burial, wala. Meron kaming PhilHealth. Salamat din kami ng ospital. Magsi-60 years ako next year. Hindi pa rin ako nakanan ng ospital. Kasi palaging tanduay lang ininom ko para atis. Dito ko lang natutunan yan eh. Pero hindi totoo, ha? Bira kayo. Ito, ulitin ko ha, don't get me wrong. Hindi po kasalanan ang mag-desire ka. Lahat tayo nagdi-desire ng mga material na bagay. Pero sabi ko nga sa misis, pamambira, saan tayo nakatulog ng isang hotel, 20,000 per night. Nakakain tayo ng pagkain na 3,000, hindi ka nga nabusog eh. Bigyan ka ng sasakyan. Kada birthday mo, puno-puno kang damit. Wife ko, hindi niya bumibili. Bigyan ng mga membro yan. Mga anak ko, hindi na bibili yan. Hindi ako bibigyan ng pera sa mga anak ko. Hanggang ngayon, kahit may masawa na sila. Sa mga apo, pwede. Oo. Doon ako bumabawi. Kaya sabi ko, napakapalad ito mga may adopted kami 4. 2 years old, 5 years old, 7 years old, at saka 13 years old. Plus ang apo. Napakapalad nila eh. Itong mga preacher namin, napakapalad nila ito. Kami nasa Bible school kami, hindi kami makapunta kahit sa isang syudad man lang. Ang alam namin, doon lang kami magtatrabaho at magsulwinin sa paligid. Kahit sa Bacolod ako, hindi ko nakita ang downtown sa Bacolod. Ito sila, Luzon, Visayas, Mindanao, dala-dala ko to sila. I don't care kahit magasto ako, basta ang sabi ko sila, learn. Ang ayaw magsakripisyo, wala kayong mapapala. Pera lang yan eh. Meron nga kami pinunta ng conference. Sabi niya, hindi tayo mag-invite sa taga Visayas. Kasi pupunta lang kapag refund. Sabi ko, tingnan natin. Dinala ko, 17 kami ng mga pastor. Yung dala ko multi-camp at chip type. Wala akong lisensya. Hindi pa nakarestro. Pero nakapunta sa Maynila. Kaya tanungin mo si Boboyo at di Barteo. Ang tawag namin sa aming biyahe, suicide. Kahit mag-conference kami, last June, conference kami, hundreds of pastors, 200 plus workers, libre lahat yun. Ang tawag namin, suicide. Bakit? Ang commitment namin kalahati lang. Pero bakit? May sobra pa. 21st na kami nag-World Missions Conference. Sabi ko, Panginoon, gawain mo to. Pakainin mo sila. Yun lang. So umaga lang kain, sa gabi, wala na. Natutunan ko rin sa kanya yan. Sa mga pastors, hindi masama mag-desire tayo. Totoo yun. Wala kasalanan, hindi kasalanan yun. Kaya huwag kang maawa sa sarili mo. Mahal ka ng Panginoon. Kailanman hindi nagkamali ang Diyos sa pagtawag sa iyo. Pagbutihin mo lang gawain. Sapagkat sa gusto at sa hindi, ibibless tayo ng Panginoon. At kahit walang blessing, He deserve our service. Huwag natin magparkin, Panginoon. Pag i-bless mo ko, maglilingkod. Panginoon, bigyan niyo kami no, magkaroon. Hindi na hintayin na magka-building ka para maglingkod ka sa Panginoon. Kahit wala kang sasakyan ng mga SUV o mga
USB, ano pang mga sasakyan? Bago yun, USB. Kala nyo, wala pa kayo noon sasakyan ganon? Ay, naku. Taga Maynila kayo po, tapos hindi nyo alam yun? Joke lang. David said, I am now old. I've been young and now I'm old. But I've never seen the righteous forsaken, begging bread. Huwag kayong masanay sa ibang mga pastor ng hingi. Di magandang ano yun. Reputasyon, alam nyo, isa lang dapat natin pagbutihin. Yung dignidad natin. Hindi ka na makakita yung mga pastor, may-ari mayroon pang ganyan. Bihira na. Totoo yun. Sa Visayas, binibinta ng pagagibing baptist sa Koreano for 500,000 pesos. Para lang makabuilding. Sa Visayas, andyan ang pinakamaraming baptist. Iloilo alone is more than 500 Baptist churches. Paglagay dyan, Presbyterian Church, Korean Church. Pag alis ang Koreano, lagay naman Baptist. Once a year lang pumupunta yung Koreano. Eh kung ikaw pa naman, hindi kaya mo na ganon. Taratula lang naman yan eh. At least may building ka, may lupa ka. Amen? Wala nag-amen. Talagang mga wise talaga kayo. Marami kayo natutunan dito. Kaya kapag may nag-amen, ay pambira ka. Because God is righteous. Ang ganda kaninang preaching. Yung nag-preach kanina, Brother RJ, the faithfulness of God. Wow. Pastor Lowe, the holiness of God. Ay pambira talaga. Yun ang Diyos na ating sinasamba. Kaya wala tayong ibang hinahanap eh. But because God is righteous, He wants to bless us. God wants to teach Elijah. Sabi na ba, the reason I left the brook dried, so that you will be forced to look up. Because you're always looking down. Nakafocus ka kasi sa batis sa sapa. Panginoon, paano na lang ito? Wala ng tubig. Fix your eyes upon Jesus. Umasa lang kayo sa Panginoon. God is the source of everything. Verse number 8, malapit na tayo. Sabi sa verse number 8, and the word of the Lord came unto him. Bihira, no? Saying, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Ipambihira, widow woman. Here's another command. You go to Zarephath. I have commanded a widow woman, not a wealthy woman. Siguro kung wealthy woman, takbo agad si Elijah. Pero sabi dito, widow woman, bakit balo? Ang daming tao, bakit balo pa? Kita nyo? Iki-question mo ang Panginoon? Raven? Then widow? Not wealthy woman. Verse number 10. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel,
and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. Makita niyo yung progression? Elijah was in a brook Cherith. God dried the brook so that he can tell Elijah, go to another mission. God said, go to Zarephath. So, God was training him here so that he would be effective over there. Pastors, full-time, yung training natin dito, preparation yan para sa ministry. Yeah. Kaya pastor, let's do more for God. Ano makita natin dito mga kapatid? Number 3 last. Not only to prove our obedience. Not only to purify our observation, but the third thing we can find is this. God is presenting us opportunities. What is the opportunity? To teach the woman about the God of Elijah. So dumating siya doon sa Zarephath. Sabi ni Elijah, babae, sabi niya dito, bigyan mo ako ng pagkain. Sabi ng babae, ay katapusan na namin ito, sir. Ngayon ang namumulot kami ng kahoy para lutuin namin yung last meal namin. At kami mamamatay na. Pero niya lang ng babae, pinapunta si Elijah para i-sustain sila sa gutom. Okay? Para i-rescue this woman and the child for famine. In verse number 13, and Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Sabi ni Elijah, you feed me first. After that, you feed for your son also. Kung saan makasabi tayo, ilang beses pinipresent natin, is Elijah cruel na klase alagad ng Diyos? Ha? Was Elijah cruel? No. Sumunod lang siya sa Panginoon eh. Amen? Kung minsan nire-rebuke tayo ng pastor natin, nasasaktan tayo, sabi ng Bible eh. Sabi ng pastor, kayong mga late. Ito to naman yan eh. Hoy, kayo mga koripot! Magalit kayo sa pastor, sabihin nyo, cruel ang pastor. Hindi. Pinipreach sila yung sinasabi ng Panginoon. Masasaktan ka, pero ang totoo, totoo naman talaga. Kung magreklamo ka sa Diyos, ka magreklamo. Imagine, last meal na lang ito. Dapat sana si Elijah maawa eh. Tayo mga pastor, naawa tayo sa mga membro natin. Hindi makapagbigay. Kung minsan sabihin mo, huwag na lang kayo magbigay. Members, nakakaawa naman kayo. Pero hindi pwede. Kasi ang sikreto ng pagpapala sa pagbibigay. Paano i-bless ang ating mga membro? Ang mga kasimbahan, kung tayo mismo ng mga pastor ay natatakot at nahiya na magturo patungkol sa pagbibigay. Para mawalan tayo ng membro. Maraming ma-offend. Mas ma-offend sa atin ang Panginoon. Sabi ni Paul kay Timothy, preach the whole counsel of God. Inutusan lang ako ng Panginoon, pasensya na kayo. Hindi niya sinabi sa akin ito eh. Mga kapatid, dapat tayo matuto na sumunod sa Panginoon. Saan niyo natutunan ito? I-look at verse 14. Malapit na. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Saan niya natutunan ito? Nung nandito siya sa brook, tinuruan siya ng Panginoon.
Para pagdating niya doon sa Saripat, alam niya kung anong sasabihin niya at gagawin para masustain ang lahat. Mga kapatid, he experienced God's goodness and faithfulness. Kaya naging effective ang kanyang sinabi sa babae. In verse 15, and she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did it many days. Sinabi dito, sumunod siya sa Panginoon. Sinunod ni Elijah, hindi sinabi dito, sinunod niya hindi sinabi dito na sumunod siya sa kay Elijah. Yes, sumunod sa kay Elijah, pero si Elijah sumunod sa Panginoon. Ganoon naman talaga eh. Bakit? Nung siya'y sumunod sa kay Elijah, sinunod niya rin ang Panginoon. What does it mean? This is an opportunity that God was presenting to Elijah. The woman called Elijah. Anong tawag sa kanya? Verse 24. And I will close on this. And the woman said to Elijah, now, by this I know that thou art a man of God. The woman called Elijah the man of God because he simply obeyed God faithfully, following God, trusting God. The Bible says he became Elijah, the man of God. Maybe tonight, the brook cherry was dried up sa ating mga ministry. Alam niyo, napakaganda na may mga struggle tayo so that we can learn how to trust God. Elijah is a nobody. Alam niyo yung word na Tisbite? Yan ang ilugar ni Elijah na ibig sabihin, the place of nobody. Sabihin mo ngayon, Pastor, hindi ko magawa ang ginagawa ni Pastor Hill. He's nobody. Si Pastor Nunoy hindi ito magaling sa Bible, so palagi itong, mababang score. Alala mo si Pastor Bernie, pag 1 siya, 1 to 10, 1 siya, ako 0. Pag 0 siya, ako 1. Sabi ko, pagsama natin, para 10 tayo. Ikaw yata na mga 4 ka or 5 eh. Kasi yung mga kasama namin noon, mga magaling, mga Adamson University. Mayroon kami yung kasama eh. Pastor Ramon Revilla, Walking Bible ang tawag namin. Ano siya, yung teacher sa mathematics sa Los Baños, UP. Mga classmate namin, ay grabe mga gagaling. Si pastor nyo, nasa middle yan. Kami, wala kami pakialam. Pero tingnan mo, kaming dalawa na sa ministry. Hindi ko ba pinagmamalaki sa Panginoon? O salamat. Hindi pa huling lahat. Thank you, Pastor, for being a friend. God bless you. Shall we all stand, please? Well, it's the Holy Spirit speaking to your heart's message. Then let's come and make business with God. Let's do it.
Muli po, Diyos, papasalamat po kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa pag-uusap niyo po sa bawat isa. Salamat din po sa paggamit niyo po kay Pastor Arnel. Thank you, O God, for that great message. Thank you for speaking to the hearts of your people. And bless their hearts, O God, sa lahat ng mga nakita niyo po, tiklop tuhod na lumapit po sa inyo yung mga anak. Anumang commitments na ginawa po nila, O Diyos, inyo pong pagpalain. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen.